My 7 years old TikTok account got permanently banned and I only got less than 10 days to recover it. Yes, less than 10 days na lang kasi according to TikTok, once ma-permanently banned yung account mo, meron ka lang 30 days para ma-recover yun or else buburahin na nila permanently yung account mo sa system. Grabe. Ay nako. Story time guys. Hindi ko alam kung paano ko to sisimulan kasi up until now, sakit pa din. So, ganito na ngayon nangyari. Meron kaming business dito sa UAE, Dubai. We sell gold, diamonds, and of course, branded items. Binibili namin yon sa US and Japan and mga pre-love luxury namin. And it's all original, guys. But, every time na nagla-live kami, lagi siyang nare-restrict. Syempre, pag na-restrict yung live mo, meron kang 5 days ulit na antayin before ka makapag-live ulit. So, ang ginawa ko, niregister ko yung business na yon, yung TikTok na yon as business account. So nag-send ako ng business permit namin, yung license and everything to avoid this restriction nga kasi lagi nga siya nare-restrict. So in-approve naman siya ni TikTok at verify naman siya ni TikTok. Nag-expect ako na hindi na kami mare-restrict during live kasi tingin ko yun naman yung reason kasi wala namang any sa community guidelines na nakikita kong possible na mag-trigger ng restrictions na to. But nung nag-live kami ulit sa account na yun, na-restrict na naman siya. And of course, to continue the live, kinailangan kong gamitin yung aking account para makapag-live selling. And ayun na nga, wala pa kaming ginagawa. Nag-hi pa lang kami sa mga viewers, nangangamusta, share the live, ganyan pa lang. And boom, wala na. I-restrict ulit ni TikTok yung aking account. Grabe. Ano to guys, nung July 20 siya nangyari. Tapos pag-check ko, nung July 21 ng morning, 7 AM onwards, hindi ko na ma-access yung TikTok ko. Like, para akong binagsakan ng langit at lupa. Nag-try na ako, ginawa ko ng lahat. Right after that, nag-email ako sa kanila. Iba't ibang tinanong ko, nag-ask ako kay Google, kay ChatGPT. Inas ko lahat ng mga emails na pwedeng pagsendan at napagsendan ko yon. Nag-submit din ako ng ticket sa kanila. Nilagay ko doon yung personal details ko like kung saan connected yung TikTok ko, kung anong nangyari. Like naka-itemize talaga lahat ng mga nangyari doon. Then yung sagot lang nila is you can appeal, ganyan. Hindi nga ako makapag-appeal kasi wala na nga akong access. So, hindi na ako makapag-appeal guys kasi permanently banned na nga siya. So, hindi na ako makakapag-appeal pa sa account na yon kasi hindi ko na siya ma-access. Then, every time na sumasagot si TikTok ng ganon, yun at yun pa rin ang reply nila. Paulit-ulit para ako nakikipag-usap kay AI. Ay nako, hindi lang 50 emails, more than 100 emails na yung ginawa ko, more than 100 submit na ng report. Kahit sa website nila, sa submit feedback, naka 100 times na ako, more than that. Hanggang sa dumating sa point na nag-risk ako. So, alam naman natin na marami ditong mga scammers. At alam ko naman na scammers yun, pero nandun na kasi ako sa point na sobrang desperate na ako na gusto ko talaga siyang mabalik. So, yun guys, na-scam ako. 5k pesos lang naman. Mga ganun. So, grabe. Walang magawa sa buhay. Basta whatever you do guys, kung nawalan kayo ng account, huwag kayo maniniwala sa mga ganon. Kasi for sure, kung kaya naman nila i-recover yung account, edi sana yung mga sikat na mga influencers at mga sikat na celebrity, kinuha na nila yung account, diba, para pagkapirahan. So walang ibang makakabalik na account natin kundi si TikTok lang, wala nang iba. Grabe guys, 2 days akong hindi nakakain, legit. Wala akong ginawa kundi mag-submit ng email sa kanila. According din kasi sa ilang mga napapanood ko, yung nag-check daw ng system dito sa TikTok is AI. So, automated system sila. Kaya minsan, meron ding iba akong mga napapanood na mga nagla-live. Then after, wala pa silang ginagawa, like tinetest nila, biglang nire-restrict na yung live, like ganon. Tapos, mag-a-appeal sila. Minsan, pag pindot pa lang ng appeal, biglang not approved na agad. So, dun pa lang, magigets mo na na syempre kung tao talaga yung nag-check ng violations mo, it will take time for them to review kung violations man, kung meron ka man, di ba? Sobrang faulty talaga ng system ngayon ng TikTok, and sana ma-improve nila to in the future. Kasi hindi naman kasi biro na gumawa ng profile, di ba? I mean, gumawa ng content, yung mag-isip ng content, mag-shoot ng content, mag-edit ng content.
kung susukatin mo yung oras na ginugol mo doon sa paggawa ng content doon sa TikTok para lang mag-gain mo kung ano mga benefits yung meron mo dyan or yung followers mo dyan. Pag kukumputin mo yung oras na ginugol mo dyan, hindi lang buwan eh. Sa akin hindi lang buwan eh. It will take years kung ipapag-plus-plus mo yung mga oras na ginugol ko dyan sa TikTok. So, parang napunta lang sa wala. 'Di ba? Hay! Sobrang laki ng panghihinayang ko, lalo na din. Hindi lang kasi syempre sa followers. Yung mga memories nga na nandun. Monetize din yung TikTok ko. Hindi man ganun kalaki yung kinikita noon, but nakakapag-withdraw ko doon ng cash din. And TikTok affiliate din yun. At syempre, before ko na-access yung mga features na yan, syempre may mga task ka na gagawin, di ba? Ay, grabe talaga. Hindi kasi ako pala check ng email din. Di ko lang nakita, ang daming brands din na gusto makipag-collaborate sa akin personally to promote their product. Kasi nga follower nila ako, matagal na daw sa TikTok na yon. So yeah, nakakapanghinaya kasi sobrang ang laki ng natulong din ng account na to sa akin. Yung mga pagpo-promote ng ibang brands for extra income din, and sayang talaga. Para sa akin hindi lang kasi siya account. For me it's one of my achievement din kasi. So kumbaga, siguro sa iba mababa yung 62k followers, but for me iba na impact sa akin nun kasi syempre alam ko na pinaghirapan ko yon at legit yon, lahat ng followers doon is legit, and wala eh, ganun talaga eh. Ayun na nga, kung di nyo kasi matatanong guys, way back 2018 wala pang pandemic, isa ako sa pinaka first influencer ng TikTok to promote their platform nung hindi pa sila kilala. So ayan pa yung itsura ng TikTok before. Nandiyan din yung audition ko, yung dalawang first video dyan. Yan yung audition piece ko to promote TikTok. Yan pa yung itsura ng TikTok dati, yung ganyan pa. And before, hindi pa sila nagme-merge ng Musical.ly dyan. Different platform pa yon, and nag-merge sila. Andyan na yan guys, wala pang pandemic, nandyan na yung account ko na yan. So sobrang talaga, sobrang tagal na yan. Tsaka wala akong maisip na reason kasi lahat ng followers ko dyan guys, it's all organic. Walang halong boost yan, lahat yan organic guys. Never kong ginamit itong platform na to bash anyone o to comment about other people's life kasi it's not my thing na mangialam sa mga personal na buhay o magbigay ng comments sa mga buhay ng ibang tao sa social media. Ginagawa ko lang yung content is mag-post ng song cover, mag-dance cover, gumawa ng highlights video sa mga naging travels ko. As positive as possible talaga, yun ang ginagawa ko lang ng mga content. Kaya hindi ko mag-get si TikTok bakit ganon. Yun lang. I don't know kung magiging active ako ulit dito sa TikTok kasi ang hirap mag-build ulit ng panibago. Mag-effort ka ulit tapos walang magandang support system si TikTok regarding this kasi wala silang hotline. Unlike kay Meta na meron tayong nakakausap na agent, dito kasi parang AI lang talaga yung sumasagot. So, ang hirap talaga guys. Ang dami ko nakikita din ng mga content creator na nawala ng account. Like ang dami na ganun, same problem. So, na-restrict yung account nila nang wala man lang warning. But ako, meron naman akong warning, but yung warning naman na yun, hindi naman nagre-reflect doon sa specific na restrictions na meron sa video ko. Ang sinasabi kasi nila, chinek daw nila ulit, nag-violate daw talaga ako sa community guidelines. Tapos nagpapasend ako sa kanila ng proof or specific reason kung ano ba talaga yung naging violations ko, like a screenshot or specific details kung ano yung pinaka reason so I can better explain myself. And wala. Yung sagot nila lagi parang naka-format na parang AI lang talaga yung sumasagot, or kung agent man, naka-format yung sagot nila na parang robot yung kausap mo guys. Ang hirap. Sakit sa puso. Ayun, wala naman tayong choice kundi move forward na lang. But hindi ko sure kung magiging active pa ulit ako dito sa TikTok. Siguro kung magpo-post man ako, pa isa-isa na lang or browse na lang. Kasi medyo hopeless na rin naman ako, ilang days na lang din and wala talaga silang matinong reply. If meron man akong makausap na medyo matino mag-reply, after ko mag-reply or mag-submit ng mga proof, bigla nila i-close yung ticket or yung email ko kasi nakapag-submit na daw ako before ng appeal. To avoid confusion daw, kailangan nilang i-close yung ticket or yung report ko. Ay nako. Basta yun guys, kung na-experience nyo rin to, please let me know din kung ano yung nagawa ninyo or kung na-recover nyo account nyo, please let me know. Kung na-recover ko man yung account ko, I'll let you know then.
So, peace out.